Ito ang Sahara Desert. Isang napakalawak na disyerto sa hilagang bahagi ng Afrika. Sobrang lawak nito na tinatawid nito ang maraming bansa. Dito ang buhangin parang dagat. Ang hangin parang hair dryer ni Lucifer. At ang tubig mas mahirap pahanapin kaysa sa nagtatagong baon sa utang. Pero hindi lang ito lupain ng camel, pawis at turista na biglang nagsisi sa outfit nila. May mga taong dito ipinanganak, dito lumaki at dito natutong mabuhay kahit ang paligid parang oven na may sariling personalidad. Kaya hawakan nyo ang tubig nyo mga bossing. Dahil sa Sahara, isang maling lakad lang. Ang tanging lilim na makikita mo ay sarili mong anino. Bago pa naging disyerto ang Sahara, hindi ito ganito katuyo. Noong libu-libong taon ang nakalipas, may panahon na mas luntian ang ilang bahagi ng Sahara. May damuhan, lawa, hayop at mga komunidad ng tao. Patunay dito ang sinaunang rock art sa Tassili Niger sa Algeria. May mahigit 15,000 drawings at engravings doon na nagpapakita ng mga hayop, tao at pagbabago ng klima sa Sahara. Mga larawan ng cattle, giraffe, wildlife at mga eksenang parang sinasabi ng mga ninuno na maniwala kayo sa amin na dati may damo rito, hindi lang puro alikabok at problema. At dahil sa mga larawang iyon, alam natin na hindi laging ganito kabrutal ang Sahara. Unti-unting nagbago ang klima, unti-unting natuyo ang lupa, unti-unting umatras ang mga lawa at damuhan, hanggang sa ang dating lugar na pwedeng pagpastulan ay naging isang napakalaking oven na walang off button. Pero kahit ganito katindi ang Sahara, hindi ibig sabihin walang nakatira. Dito mo makikita ang mga tunay na matitibay. Ang mga taong hindi umaatungal kapag nawalan ng aircon. Ang mga taong ang road trip ay pwedeng ilang araw sa ilalim ng araw sakay ng camel, habang ang paligid ay puro buhangin at katahimikan. Ilalanin natin ng ilan sa mga taong nakatira at namuhay sa Sahara. Ang isa sa pinakasikat na grupo, ang mga Tuareg. Sila ang madalas tawaging Blue People of the Sahara. Hindi dahil naligo sila sa blue Kool-Aid, kundi dahil sa kanilang indigo-colored na tela at turbans na minsan ay nag-iiwan ng kulay sa balat. Ang Tuareg ay bahagi ng mas malawak na Berber peoples ng North Africa. Marami sa kanila ay tradisyonal na nomadic o semi-nomadic. Ibig sabihin, hindi sila permanenteng nakatambay sa isang lugar. Lumilipat sila depende sa tubig, damo para sa hayop, panahon at kabuhayan. Hindi uso sa kanila ang staycation. Makikita ang mga Tuareg sa malalawak na bahagi ng Sahara at Sahel, kabilang ang Algeria, Mali, Niger, Libya at Burkina Faso. At ito ang isang interesting na bagay. Sa maraming kultura, babae ang naka-face veil. Pero sa tradisyonal na Tuareg culture, madalas ang mga lalaki ang nagtatakip ng muka. At hindi lang Tuareg ang nandito. May mga Arab communities, Amazigh groups, Tobo, nomadic herders, oasis dwellers, traders, farmers at mga pamilyang nakatira sa mga bayan at lungsod sa gilid ng loob ng Sahara. Iba-iba sila ng lingwahe, lifestyle, pagkain at tradisyon. Kaya hindi lang isang tribo ang Sahara. Ang Sahara ay parang napakalaking barangay, pero ang pagitan ng mga kapitbahay mo, minsan ay ilang daang kilometro ng buhangin. Ang maririnig mo sa umaga, hangin, camel at minsan dasal, na sana may tubig sa susunod na oasis. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanteng karakter sa Sahara. Hindi si Mad Max, hindi si Panday. Ito ay ang camel.
Ang camel ang isa sa pinakamalakang kasama ng mga tao sa disyerto sa loob ng maraming siglo. Sa totoo lang, kung may Employee of the Month Award sa Sahara, camel ang laging panalo. Kaya nitong maglakad ng malayo sa matinding init. Kaya nitong magdala ng tao, pagkain, tela, asin, kagamitan at kung minsan, buong problema ng pamilya. At ang hams nito, hindi yung storage ng tubig gaya ng madalas iniisip ng marami. Mas malapit itong maging imbakan ng fat reserves na pwedeng gamitin ng katawan bilang energy. Ang Sahara noon ay hindi lang disyerto. Isa rin itong napakalaking highway ng kalakalan. Bago nagkaroon ng cargo ships, airplanes at online delivery na out for delivery pero dumilim na, wala pa rin dumarating. May mga karavan na tumatawid sa Sahara. Dala nila ang asin, ginto, tela, leather, ivory, spices at iba pang produkto. Ang Trans-Saharan trade ang nagdugtong sa North Africa at West Africa sa loob ng napakahabang panahon. At ang mga oasis ang parang gasoline station, water station, restaurant at motel ng disyerto. Sa isang oasis, may tubig at kapag may tubig, may halaman. Kapag may halaman, may pagkain. Kapag may pagkain, may buhay. Kaya sa Sahara, ang oasis ay hindi lang magandang pang-picture. Ito ay literal na dahilan kung bakit may mga taong nakakaligtas. Ngayon pag-usapan naman natin ang kultura. Dahil kahit mahirap ang buhay sa Sahara, hindi ibig sabihin puro paghihirap at pag-iwas sa heat stroke. May musika, may tula, may mga kasal, may piyesta, may fashion, may tradisyon. At may mga kwentong ipinapasa mula sa matatanda papunta sa mga bata. Sa Tuareg culture, mahalaga ang poetry, music, jewelry, leatherwork, metalwork at mga disenyo sa gamit at damit. May isa silang tradisyonal na instrument na tinatawag na imzad, isang one-string fiddle na karaniwang tinutugtog ng mga babae. Parang simpleng instrument lang pero sa kultura nila may lalim, history at emotion. Ito ay bahagi ng pagkakilanlan at alaala ng komunidad. At syempre hindi mawawala ang pagkain. Sa mga Sahara communities mahalaga ang tsaa, tinapay, gatas, karne at pagkain kayang tumagal sa mahaba at mahirap na kondisyon. Ang tea ceremony sa ilang desert communities, minsan bahagi ito ng pag-welcome sa bisita, pagkipagkwentuhan, pagkikipag-ayos, at pagkipagpakita ng respeto. Kasi sa disyerto kapag may bisita ka, hindi pwedeng sin zone lang. Baka ilang araw pang binyahe niya bago makarating sa'yo. Kaya malaking bagay ang hospitality. Kapag binigyan ka ng tubig, pagkain sa o lilim sa Sahara, hindi yun maliit na bagay. Yun ay survival, respeto at pagkatao. Pero hindi puro postcard view ang Sahara. Hindi ito puro camel silhouette habang sunset. Maraming komunidad sa Sahara ang maharap sa tagtuyot. Kakulangan sa tubig, climate change, poverty, conflicts, pagbabago ng kabuhayan, at pagkawala ng tradisyonal na nomadic roots. Kapag nabago ang ulan, natuyo ang balon o nabawasan ang damo para sa hayop, buong pamilya ang apektado. Kaya ang Sahara ngayon ay hindi lang kwento ng buhangin. Kwento ito ng mga taong lumalaban para mapanatili ang kanilang kultura habang nagbabago ang mundo sa paligid nila. Ayon sa UNESCO, ang tradisyonal na kaalaman ng Tuareg sa mobility, kapaligiran, tubig at pamumuhay sa disyerto ay mahalaga sa kanilang survival at cultural identity. At ito ang isang kakaiba dito. May mga lugar sa Sahara na sobrang init sa araw, pero pwedeng sobrang lamig naman sa gabi. Ibig sabihin sa umaga parang iniihaw ka. Sa gabi, parang nakalimutan mo magdala ng kumot sa bagyo. Kaya ang damit ng mga taong disyerto ay hindi lang dahil sa tradisyon. Practical din ito. Mahabang tela, robes, turbans at layers. Proteksyon laban sa araw sa umaga, alikabok sa hangin at malamig na gabi. At isa pang nakakagulat, ang Sahara hindi tahimik sa paraan na iniisip natin. Oo, malawak at parang walang tao.
Pero may hangin, may sandstorm, may hayop, may karaban, may kampo, may mga bata, may mga nagkwekwentuhan, may mga nagluluto, may mga nagdarasal, may mga naglalakbay, may mga nag-aalaga ng hayop, may buhay. Ang desert knowledge ay hindi basta Google Maps. Ito ay kalamang ipinapasa ng mga ninuno. Kung saan may balon, kung kailan delikado ang hangin, kung aling ruta ang pwedeng tawirin, kung saan pwedeng maghanap ng pastulan, kung paano protektahan ang katawan laban sa init, at kung paano mamuhay nang hindi sinasayang ang tubig. Sa Sahara, ang tubig ay hindi simpleng laman ng tumbler, kaya sa susunod na maligo ka ng kalahating oras na para may concert sa banyo, isipin mo ang Sahara. May mga taong halos buong araw ang iniikot ang buhay para lang makahanap, makapag-ipon at makapag-ingat ng tubig. Ito ang Sahara, hindi lang disyerto, ito ay isang buong mundo na pinili ng tao na tawaging tahanan. At kung treat nyo pa mga lugar sa mundo na parang ginawa para subukan ng tibay ng tao, i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe. Shout out kina Pablo de la Vega ng Project 8 Quezon City at kay Senior Ray Pacheco. Daskal 23 Bo Obrero ng Iloilo City, Gemma Sikins, Lonnie Marisula from Barobos, Surigao, Michael Valjavilla from Lucena City, Quezon Province, Vamangonon from Manawag, Pangasinan, Mariaso Cormehan ng Italy, sa mag-asawang sina Christian Francisco at Hazel Francisco, Sunday Morning Vlogs from San Mateo, Rizal, at kay Jovan Balyoging from San Gabriel, La Union. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.